Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. teknolohiya. Tukibon, dali na Adlaw kita sang Huwebes, Mayo 14, 2026. Welcome na sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukib Ako ang inyo katukib, kaupod Hope Torrechante. Tukib Western Visayas. And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon ang mga Subong adlaw sang Huwebes, aton paga-istoryahan ang Regional Rescue Olympics 2026. Ini na ang ikatatlo nga edisyon no sang Regional Rescue Olympics diri sa aton sa Western Visayas. libuton tahibaluon ta kasaysayan. Makaupod naton later no si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Inibangod mga kaabyanan nga naghiwat ang OCD Central Office kag OCD Region 6 Western Visayas. sang ocular inspection sa mga venue sites no sang Regional Rescue Olympics sining tuig 2026. And by the way, ang host province para sa Regional Rescue Olympics amo ang probinsya sang Antique. So, preparado no or nagapanghanda ang province of Antique and of course the Office of the Civil Defense para mas mangin manami no, mangin smooth ang paghiwat no sang Regional Rescue Olympics. Bangod sa Regional Rescue Olympics mga kaabyanan, dira no ginatakos ang kahandaan o kon preparasyon sa mga rescue teams diri sa aton sa Western Visayas sa pag-atubang no sa mga nagkalain-lain nga hazard no, emergencies, and also sa mga nagkalain-lain nga kalamidad. Kung madumduman nyo, mga kaabyanan, na-interview man ni nato no, si Sir Broderick Train, ang hepe no, sa PDRRMO Antique regarding no, sa Regional Rescue Olympics. Ina para sa point of view naman yan no, sa LGU.
But later, no, si Ma'am Tina Mayor, makaupod naton from the POV naman niya sa Office of the Civil Defense. Ini mangkuton naton kamusta ang preparasyon no for the Regional Rescue Olympics kay lapit na lang gid no mga kaabyanan. Solusyon sa problema, pinag Ready na bala ang mga venues no para sa obstacle course, sa evacuation nga rescue no, ibon ang mga lugar sa sa aquatic, also sa close confined nga mga rescue. We'll see no kay makaupod nato ng Office of the Civil Defense Bukid, Western Visayas. para nga may baluan ano bala ang importansya sang Regional Rescue Olympics para sa pagpangapin no sa kabuhi and also sa mga propiedad diri sa aton sa Western Visayas. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinag So bantayan ina later mga kaabyanan ang aton nga interview with the Office of the Civil Defense. And syempre mga kaabyanan, subong man no nga adlaw sang Huwebes diri sa aton nga episode sang Tukib. libutong tahibalo ang takasaysayan. Ipadayon naton ang aton nga pag feature no sang Artificial Intelligence Fest o kon AI Fest 2026 kag tutukan naton ang Game On o kon ang AI Game On. Kahapon istoryahan nato no ang tanan nga mga aktibidad para sa AI Fest. Later naman niya mga kaabyanan, fokusan naton ang isa sa mga bag-o nga aktibidad ang AI Game On no. Magabati kita no sang pahayag sang DevCon of the Philippines and at the same time no ni Regional Director Rowan Helonga. But before that mga kaabyanan, i-check anay nato no ang pinaka-latest sa lakat sang panahon and also ang aton nga padayon nga pagbantay sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Ang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Sa bahin sang Bulkang Kanlaon mga kaabyanan, ang DOST FIVOX nakabalhag sang 31 ka volcanic earthquake kag ang sulfur dioxide flux naman niya sang bulkan kahapon May 13 ara sa 755 tons and sa gihapon no visible o kon makita sa naked eye ang banaag o kon crater glow nga una nga nakita sang May 10 2026. So sa gihapon mga kaabyanan nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ang bantayan, alerto kita, stay safe. Meanwhile, i-check man nato ang pinaka-latest sa lakat sang panahon. So makaupod naton si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am, maayong agaw. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa karon nga adlaw sa Huwebes, May 14, 2026. As of 8 a.m. kaganang agang ginamonitor natin nga PA nga yara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data ng iya lokasyon ay may kalayon 930 km east of southeastern Luzon. So ang ini nga PA ay unlikely man ni nga redevelop into tropical depression o kon bagyo kag may posibilidad man nga magalusaw ini in the next coming days. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangalat kag panaguob duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to north nga magadalas ang makanay tubtub makasara ng pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang aton forecast maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot sa 44 degrees Celsius.
Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:28 sa kaginang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag muni ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am, if you have the data, no, kung pilaayhan ang pinakamataas nga temperatura nga nabalhag na naton since the start of year 2026, no, tubtub sa karon nga adlaw, no, and also kung may ara, no, sa heat index pilaayhan ang pinakamataas man nga heat index nga so far nabalhag sa DOST Pag-asa diri sa aton sa Western Visayas. Well, so far ma'am, ang pinakamataas natin nga na-record nga heat index sugod sang na-record na katasang ating heat index natin. Nasa 44 degrees Celsius ang pinakamataas natin nga na-record pa lang so far. What about temperature, ma'am, no? Pila naman yung pinakamataas so far nga nabalhag naton sini nga tuig? Well, ang na-record namon, ma'am, sa pagkadamdam ko lang around sa may 35 degrees Celsius ang mga temperature nga na-record namon diri sa station. So ang aton na lang siguro, Ma'am Leonor, no, nga mapaandam sa aton nga mga tagpalamati, no, bangod sang kapaangon, no, sang aton nga panyempo. Ang lang kita, ma'am, suksok sa mga presko nga bayo, tapos mag-inom kita sa madamong tubig, so stay hydrated gid kita, kag magdala kita sang panangga sang init in case nga may magwa kita. So magdala kita sa payong or di ganun kalo, kag if possible lang man likawan lang natin magwa sa mga around 12 to 2 p.m. para iwas sa init adlaw. With that, ma'am, madamo gid niya salamat. Welcome, ma'am. Sang panahon, hibaluan ta. Na batian mga kabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo naghatag sa ato, no, sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. So ang LPA, no, wala man gid sang epekto diri sa aton sa Western Visayas, and in fact, no, generally fair weather ang ginalauman naton diri sa aton sa Rayon 6. But of course, wala sa gihapon ginadula sang DOST Pag-asa ang posibilidad, no, nga magtupa ang ulan. Lakat sang panahon, hibalo. Pero ang ginabantayan gid naton mga kaabyanan, aside of course sa ulan, no, ang init sang tiempo kon kapaangon nga nabatsyagan nato, no. So far ang pinakamataas nga heat index nga nabalhag, no, sang Pag-asa Iloilo for year 2026 yara sa 44 degrees Celsius. So sa aton nga mga kautura, no, extra halong kita kay posible, no, ang mga heat related illnesses. Stay ready. Amo man na ang reason nga ang syudad sang Iloilo, no, nagpahamtang sang cooling stations or cooling hubs diri sa syudad sang Iloilo bangod sang kapaangon, no, kag malikawan ng mga heat related stress or illnesses sa aton nga mga kauturan. Pamatian na. So stay safe, stay ready mga kabyanan, ugaliin gid, no, nga magpamati sa mga bulletin sang DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Ibon ang mga solusyon sa Philippine Standard Time 10:17 sa aga. Sa ato naman nga pagbalik mga kabyanan, ato na nga hibaluon ang pagpanghanda sa Office of the Civil Defense. Ibon. Ang ilang nga koordinasyon with the province of Antique para sa nagahilapit nga Regional Rescue Olympics. Tukib Western Visayas. Tukib Bontang Western Visayas. So, bantayan mga kabyanan, makaupod naton sa aton nga pagbalik si Ma'am Maria Cristina Mayor, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Magabalik lang ang tukib. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M,
Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. Philippine Standard Time, 10:21 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And as promised, ini nga portion no sang aton nga programa makaupod nato ng aton espesyal nga bisita coming from the Office of the Civil Defense Western Visayas. So makaupod nato no sa piyak nga linya si Ma'am Maria Cristina Mayor, ang spokesperson sang OCD6. Hi Ma'am Tina, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, good morning, Hope. Good morning, man sa imo. Pinalaga ang hatag panamatikag pinalaga sa mga programa. Yes, Ma'am Tina, no? May ara kita sang hiwaton nga Regional Rescue Olympics sa bulan sang Hulyo, no? Para sa aton nga mga kauturan nga wala pa gid sang ideya ano bala ang Rescue Olympics, no? Kag sino ang mga participants naton sa Regional Rescue Olympics. Yes, Hope, no? So we are very happy to announce na for how many years nagpatikayo ini sa Office of Civil Defense Western Visayas, this is the first time for 2026 na ang Western Visayas or Region 6 napilian sa National Office bilang maging Regional Pilot Area for Visayas sa Office of Civil Defense Central Office. Ang buot siningon na maging national ang scope or national ang masasabi natin ang broadcast sa ating Rescue Olympics this coming July. So ginatan initiaton July 25 to 29 as part man sa celebration sa National Disaster Resilience Month celebration naton.
So ining Rescue Olympics naton, this is the 3rd year na paghiwaton ini siya sa Western Visayas. Kasi din ang una sa 2024 ni patigayon dito sa may syudad sa Bago City sa Negros Occidental. Last year, ang naging host province, amo naman niya ang Iloilo, kasi di patigayon ini sa Banos ng Putotan. And this year, we are very happy to announce that Antique took the challenge. Kag sila ang mag-host sa 3rd Rescue Olympics naton. At the same time, sa national pilot, regional pilot area sa Rescue Olympics naton, napatigayon dito sa may Binirayan Sports Complex sa probinsya sa Antique. Ma'am, no, sa aton nga mga tagpalamati, ang mga participants diri mga MDRRMOs or PDRRMOs sa bilog nga Western Visayas. Yes, actually, because dili sa may Western Visayas Hope, do institutionalize na ini siyang activity. Ang mga provinces naton, may ara ini sila sa mga provincial rescue Olympics, and gina-expect naton nga tanan na province mag-send ang ilang mga composite na mga responders. So, bakit tawag composite? This is composed on the best of the best from among the responders from the whole province. So, 5 ka mga provinces ang ginalanta natin nga mga-intra diri, including na diri, of course, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Iloilo City Pagid. So that's 5 provinces and 1 highly urbanized city. So nag-intra ini sila, and last year ang nag-champion na mo ang probinsya sa Capiz. Same months in 2024, probinsya sa Capiz man, they are 1 championship away from being a Hall of Fame. Pero ang ibang na provinces, medyo malawig-lawig. So, ang preparasyon na ginhatag sa ilang hope. So, medyo masandukot ang ining 2026 Regional Rescue Olympics na ginalantaw natin. Yes, for sure, Ma'am Tina, no, sa aton nga mga provinces, hindi man sila magpaulihi, no, hindi man sila magpasugot nga kapis na lang permi ang madaog, no, so they will try their best gid nga magdaog man diri sa Regional Rescue Olympics. But i-clear ko lang, Ma'am Tina, no, 2024 Negros Occidental, 2025 Province of Iloilo, tama ba? Yes, Province of Iloilo. And for this year, sa Province of Capiz, i-reiterate na lang ang purpose ni Hope, no? Rescue Olympics natin, this is designed para mag-showcase ang mga skills, anong mga preparedness, kag ang equipment mismo sa ating local first responders, while ginatest man ang ilang actual emergency response capability. So, may nagkailain kita dira ang station, rescue stations, sa patigayon nga sa ginapatigayon natin ng Rescue Olympics, kaya ginabuligan kita sa mga iba natin ng agencies. For example, ang Bureau of Fire Protection natin, sila ni in charge sa mga SRR, sa mga search and rescue, sa fire suppression, ang Armed Forces of the Philippines natin, sila man ini ang may anak kita sa nagligan mga air to ground support natin, may anak man kita sa mga CSSR, mga collapse search and rescue, collapse structure search and rescue, samtang meanwhile ang aton Philippine Coast Guard, ano naman ining sa water search and rescue. So we expect similar scenarios for this Rescue Olympics. Ito yung scenario natin dili para do i-harmonize na lang malahok. So naton ang scenario nga kumbaga may linog na magaluntad. So kung may linog, ano ang pwede na matabo dira? I-test mo ang medical response naton, ang search and rescue naton, kagang coordination. Kaya may ara dira di sa may magkalalumos, may tsunami, resulta sa linog, may collapse search and rescue, may sunog halin sa linog. So, sari-sari nga mga senaryo ang aton nga ihaboy sa aton nga mga participants, kag they will, kumaga i-simulate natin ang real-time scenario, ang real-life scenario, Hope. So, dili natin makitaan kung ano sila ka-preparedness. Anong potential impact sa ating Rescue Olympics? Of course, since this will be broadcasted live, ginabulig natin na mag-build some public trust and awareness sa publiko, hindi lamang sa DRRM community, on the importance of disaster preparedness and emergency response. Also, sa paagi diri, ma-encourage nato na ating mga local government units na magpadayon sila sa pag-invest sa mga equipment, sa training, kag sa ilang mismo mga personnel. Kaya malaan mo, it is sad to say na may iban kita nga local government units na
doon hindi nila bala priority ang DRRM. Igo nila ma-realize na dapat nila tagaan sa priority na igo na sila sa kalamidad. And they have to rely on the private organizations and even sa mga kaupod nila, iba nila nga mga LGUs, wala sila sa capability nga mag-responde sa ilang kaugalingon ng mga pumuluyo. So, dili gina-emphasize na ginapon, gina-advocate ginapon sa mga LGUs to invest on DRRM. And more importantly, ang Rescue Olympics, this will help ensure natin ng mga responders better prepared to save lives and protect sa ilang mga communities during mga emergencies and disasters, of course. Yes, though sort of NSED, pero advanced na siya nga klase edition na, Ma'am Tina, no? Kaya, Yes, mas complicated siya. Oo, and aside from that, mas exciting because it's a competition, no? Kay ang aton nga mga provinces mag-compete from each other, no? Diri sa aton sa Western Visayas. Ma'am Tina, first time ba nga wala sang Negros Occidental nga magapasakop diri sa aton nga Regional Rescue Olympics or second time na ini, Ma'am Tina? This is the first time actually nga hindi na makaupod sa aton ang Negros Occidental. Kaya nakasubo din man na nato. Actually, Negros Occidental is one of the more competitive man na provinces when it comes to Rescue Olympics. Last year, naka-intra pa sila sa putotan. In fact, sa 2024, nag-first runner-up pa sila sa Capiz dito sa Baguio City. Ay, kung makita mo, ang Negros Occidental, kalabanan sa ilang component cities and well funded ang ilang DRRM because kadamo sila sa pinapangatubang hazard dito, they have kanlaon. May ara sila sang floods, kag na-permi na ganun ang ilog dito sa Negros. So, masiling nato nga do handa, mas prepared ang ilang mga DRRM dito sa may Negros Occidental. So, we don't know lang, base may ara sila sa nila plano ng ilang provincial rescue Olympics, ito institutionalized ini. Pero sa pagkabalo natin ng Capiz, kagang Antique, may ara ina sila. Wow. Ma'am Tina, no, sa aton yung mga tagpalamati, no, kahapon nakita namon no nga may ara sang ginhiwat nga ocular inspection sandig sa province of Antique. So, how true is this, Ma'am Tina, and kamusta ang ocular inspection sa mga venues, no, kung sa diin hiwaton ang mga activities or competition sa Regional Rescue Olympics? So that's correct, Hope, no? So nagpatigayon kita sa Martes na adlaw sa ocular inspection dito sa may mga stations, dito mismo sa may Dinirayan Sports Complex and mismo sa may Antique DRRMO kung sa diin hiwatan ining Rescue Olympics natin. Kaupod natin nagpatigayon sa ocular inspection ang representatives natin from the Office of Civil Defense Central Office, kaupod ang uniform agencies, mga members and technical working group natin. So we had representatives from DICT, Engineering Brigade of the Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, and the local government of Antique. So, dito ginalantaw ang safety man bala kag ang siling natin kung nagakaangay bala ang aton nga area dito. Kag so far, na-identify naman tong mga areas na butangan natin sa different stations. Dito sa may Dinirayan Sports Complex and even ang area sa Antique DRRMO kay do mabukid-bukid do hili na siya nga type. So pwede siya magamit as one of the stations man. 2 months before the Regional Rescue Olympics, Ma'am Tina, kamusta ayhan, no? Ready na ba ang province of Antique and ang Office of the Civil Defense sa pag-host sang Regional Rescue Olympics? Yes, we are ready. In fact, ang Antique, as early as last year, during the awarding ceremony sa second Regional Rescue Olympics nato, nagpahayag din sila sa kahandaan na sila ang ma-host subong. So, ginanugid nila, pa-clear nila ang Dinirayan Sports Complex, and at the same time, nangayon sila sa suporta sa local government of Antique para matigayon na maging successful ining paghiwat naton sa Regional Rescue Olympics. On the part of the Office of Civil Defense, gina-finalize na sa karanang mechanics and as early as next week,
ipanagtag na naman ini sa mga provinces para makahanda naman sila sa mga responders na nila kag sa equipment nga ilang pagadalon dito sa probinsya sa Antique for the week-long activity sa Regional Rescue Olympics this coming July. Actually, ma'am, no, I have to agree no, sa imong pahayag. Bangod nga January pa lang yan, sa 2026 nagpahayag na yan, no, si Sir Broderick Train niya ready, no, ang PDRRMO and the province of Antique sa pag-host ng Regional Rescue Olympics. And speaking of Sir Broderick, no, na-mention niya, Ma'am Tina, nga may hiwaton ko, no, nga do like sort of conference, DRRM conference, nga istoryahan no ang mga disaster preparedness and response ang mga DRM offices diri sa aton sa Western Visayas. Yes, because na siya isa sa mga component natin sa celebration sa National Disaster Resilience Month, Hope, no? May patigayon kita nga knowledge sharing. Kay this Rescue Olympics, pag-attendiran ng siya sa tanan sa Association of LDRRMOs of Western Visayas kung sa diin si Sir Boyet Train ang president. Correct. Yes, so ang gusto niya nga si Sir Boyet nagapahayag na siya sang kahandaan nga magretiro. In a few years time, ma-retire niya si Sir Boyet. So gusto niya nga maibilin siya nga ligasiya. So isa pa sini is makapatigayan sila sa eleksyon para makamusla na siya kung mamamat-amat ng transition sa asosasyon. Kay ali mo hope ang Western Visayas very active ang DRRM community naton because of the leadership of Sir Boyet. And makita mo ba lang nagabinuligay, hindi mo mabatsyagan ang competition among the local DRRMOs. Kaya nagabinuligay sila, nag-share sila sa mga best practices nila. Pag masiging gita sila sa ilang mga fellow and dream O's, nakagto kami din sa banwa namon, sa probinsya namon, pag mag-share kami sa amon ng best practices. So, this Regional Rescue Olympics, may isa dira kadlaw, nga pati kayo na ang conference, so sa diin, may knowledge sharing sila sa mga bago, ng mga technologies, mga best practices man sa ibang agencies, and may isa pa portion na mapatigayon sila sa eleksyon. Wow! So, exciting pagid, no? Kay aside sa competition, mas maintindihan pagid, no? Sa aton nga mga DRM officers ang ila papel and also ang ilang importance, no? Sa disaster risk reduction and management. Kay hindi lang niya puro drills, no? Ang obrahon, but at the same time, may knowledge sharing. Kag si Sir Boyet, yes, no? Nagpahayag man siya nga gusto niya na, no? Mag-step down and ipasa na, no, sa mga younger generations ang posisyon, no. In fact, Ma'am Tina, no, ang aton nga PDRRMO Iloilo, ang MDRRMO Tigbawan, nagakadto pa, no, sa province of Antique para sa mga knowledge sharing or maghibalo, no, sa mga best practices. So I have to agree, no, sa imo nga statement, no, nga nagabinuligay ang mga DRMs naton diri sa Western Visayas. So siguro, Ma'am Tina, no, last na lang ang imo nga mamensahe sa aton nga mga DRM offices, no, diri sa aton sa Western Visayas as they prepare, no, for the Regional Rescue Olympics. So, sa tuwa pila lang matagtala na Pinoy, hindi lamang sa mga DRRMOs, kina-invite idamon from mo to witness this event on July 25 to 29 dito sa may probinsya San Antique. This will be broadcasted live over the Facebook page of Civil Defense Western Visayas. And dili nato mapakita ang ato na suporta, pinaagi sa paglantaw, pinaagi sa pag-cheer sa inyong mga teams. Kay open man ang Binirayan Sports Complex para mapakita nato, para ma-showcase nato ang skills, preparedness, kag ang kahandaan sa atong pagsa-pagsa ka mga kamanuhanan kag kaprobinsyahanan. Yes, with that, Ma'am Tina, madamo gid nga salamat again sa imo nga oras diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo mga salamat po, kag good morning sa inyo tanan. Yes. Na batian mga kaabyanan si Ma'am Tina Ilustre Mayor, no, or Maria Cristina Mayor, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas. So, preparado na ang province of Antique and of course the Office of the Civil Defense Central Office kag Office of the Civil Defense Western Visayas para sa Regional Rescue Olympics. Again hindi lang ya competition sa mga rescue
scenarios ang takson no dira sa Regional Rescue Olympics because again may do conference no nga hiwaton for knowledge sharing kung sa diin pwede no maka-share ang kada opisina no sang ila mga best practices kag kung paano pa mapasangkad ang DRRM o kon ang Disaster Risk Reduction and Management diri sa aton sa Western Visayas. Medyo sad lang because nga for the very first time ang Negros Occidental will no longer be part no sang Regional Rescue Olympics sang Region 6 because nga kabahin na sila no sang Negros Island region. Ang exciting pagid diri mga kaabyanan for the province of Capiz being the first no sa mga Regional Rescue Olympics nga patuman diri sa aton sa Western Visayas ang 2024 sila man ang first, 2025 sa Iloilo sila man ang first no sa province of Antique ayan sa pag-host ayan no sa province of Antique no pang ilan ayhan no ang province of Capiz basi makuha na nila no ang three-peat. But of course, no, ang challenge is sa mga other provinces. I know, hindi gid na sila magpapirde kag ihatag Manila ang ilang nga best, no. So who knows? May mag-emerge nga bag-o nga kampiyon sa Regional Rescue Olympics. And we have to commend no yung leadership ni Sir Broderick Train no kay although siling niya maging outgoing na siya nga presidente. Solusyon sa problema, pinagi sa siyensya. But pinagi sa iya nga leadership no. Madamo sa mga innovations no nga natabo sa DRM sang bilog nga Western Visayas. So again, i-broadcast ina live no sa central office man sang Office of the Civil Defense. So tutok no ang aton nga mga kauturan, mga katukib dira. So hindi lang ini para sa mga DRRM ha. I-clear lang naton. So even the public, pwede ka builog no. Pwede ka mo mangin audience no, suportahan naton ang aton nga mga DRRM officers. Mga rescue teams. Kaya again, no, sila ning aton nga mga frontliners sa tion sang emerhensya. So, thank you so much no sa aton nga mga heroes. Ang mga solusyon sa Philippine Standard Time 10:40 sa aga sa aton naman nga pagbalik no aton naman istoryahan ang AI Game On. Ano ba lang AI Game On kag ngaa nangin kabahin ini no sang second AI Fest diri sa aton sa Western Visayas nga hiwaton sa syudad sang Iloilo. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May
OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:44 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibunta ang Western Visayas diri sa programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And ano ba lang pinaka-latest sa Region 6? And of course, ay ang pag-launch sang AI Fest 2026. Kung sang nagligad nga tuig sa inaugural nga AI Fest nga ginpasakupan sa mga participants coming from the different provinces in the entire country pungsod Pilipinas. Sini nga tuig siyam ang aktibidad para sa AI Fest versus sa 4 lamang sang nagligad nga tuig. So madamo sa mga new addition sa AI Fest 2026. So 5 ang nagdugang lakip na dira ang AI Game On. So sa AI Game On mga kabyanan, maga-develop ang mga developers sang mobile or digital game. Siyensya kag teknolohiya. Diba? Amazing, no? Mag-ubra sila sang mga hampang, no? Nga pwede magamit sa aton nga mga kauturan. Pero hindi lang ini basta-basta hampang mga kabyanan. Bangod dapat nakasentro sa cultural and heritage preservation. So for example, ang developer coming from the city of Iloilo, ang iya dapat nga hampang dapat nakasentro sa like for example sa preservation sang Kalye Real. Do something like that, Kung ang developer naman niya halin sa Sultan Kudarat or for example South Cotabato, for example lang man, dapat nakasentro man sila sa ilaman nga kultura didto, and the heritage dito sa South Cotabato. So, in other words, kung diin ang developer, dito man nakasentro ang cultural and heritage preservation nga mangin tema, sang hampang nga ila i-develop. Amo na ang pinakamanami nga part sa AI Game On. Tabay pa damo sa mga Ilonggo nga magapasakop sa AI Game On kay I am so excited nga mabalaan kung ano ayhan nga mga hampang or mobile games ang ilang nga maubra connected sa cultural preservation or heritage preservation diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So more of that mga kaabyanan, yari pamatian naton ang pahayag sa press conference sang
giniwat nga launching no sang AI Fest 2026 si Ma'am Marie Arisa Lane ko sang DevCon Philippines kag si Engineer Rowan Hilonga, Regional Director sang DOST6. So, ang plano is, kung diin kahalin, amo ba na ang culture nga i-showcase mo. Kaya later on, with DOST itself, we're planning to do a portal, no, nga each region or each nga mga lugar may ara sang own nga artifact Manila. For example, taga Bigan ka, so may artifact darating nga windmill or ano man. No, so kung taga Iloilo kami mga artifact na bad choice. So with us, no, integrating game development to heritage and culture, we are able also to promote the tourism sector of our country. So I want to share with the indie game developers of the Philippines. So sila ni siya mga expert namon nga ginatap from game on 1, 2, and 3, no, so kung 4th na. As well as, for now, in the initial phase, no, we will be having a human in the loop to actually check no, sa mga artifacts, sa mga factual checks natin. And of course, ang games natin, kaya kinaiya nga for everyone, for teens, for matured, no, same sa mga sini. So, kaya na siya human in the loop nga ibutang natin para ma-make sure natin nga whoever is playing the game is in appropriate age. Ma'am ka? So, ako na siya, ma'am, nga ang plan with the OST is to create a portal because we saw the gap nga after sang contest, no, after sang pag-ubra sang games, no, wala sang portal nga ma-access ang kadamaan nga tao. So, that's why we're brewing up a portal para at least mga tourists natin, kung sino man no, could access these games and these developers could also have feedbacks. Kaya importante ganda ang feedback para mapamayo pag inila ang ilang So it's not about them building AI, but for them to understand no AI itself. So last year, I think we're also part of the AI Fest plus the Startup Fest. No, may ara kami sa mga robots already that has AI powered, no, or din program nga ibutangan siya sa AI for the kids to also establish that kind of foundation. Because I think right now, ang AI no, is not a optional thing, but it's a necessity na siya mabalaan. No? So apart from English, no, English fluency, we also have that thing called AI fluency, which empowers everybody to understand AI. So not just that, so subong man with the kids from USD6, no, so we are going into school, public schools, sa mga barangay, sa mga underserved areas, no, teaching AI and robotics to kids from 6 to senior high school na lang. Thank you! That we have a lot of very good talent in Western Visayas. No? They're able to come up with a lot of games. Unfortunately, hindi siya natin convert into economic value. Of course, they serve other purposes. For example, supporting the promotion of our local culture and heritage. No? It provides also opportunities for learning. So that was some positive impact yung paggamit natin sa locally developed games. But more than that, in order to sustain also the industry, we are thinking na ipromote natin yung locally developed natin yung games. No? And that's the reason initially for a portal. So in the portal, you can actually download yung mga yung free version of the games. No? And then, there's also an opportunity for the local game development talent natin to really further improve yung ilang mga games, di ba? Based on the feedback sa ating mga users. And eventually, we're hoping to really build a robust local game development sector here in Iloilo. Kasi we are a university region also, we are a university city. Sa yung mga talent natin, if this cannot be converted into revenues for the local economy. Isang students natin, for example, sa Jose State University, ay ilang BS in information, may special class sila on entertainment
on multimedia and entertainment. No? So, sayang siya, kaya ilang mga thesis are really very good ilang mga outputs. Galing ko wala sa platform and proper support in order to commercialize on these outputs. And we would like to address that gap in the development of this sector by initially coming up with a portal, and hopefully it can attract users and paying customers for all the games that we have developed locally. Na batian mga kaabyanan, no, si Regional Director Rowan Helonga, ang Regional Director ng Department of Science and Technology, and of course, a representative from DevCon Philippines, si Ma'am Marie Arisa Lane Co, no, para sa AI Game On. Amuning perfect example mga kaabyanan sang science and tourism. So ga-coincide, no, pwede ma-integrate ang science into the promotion of tourism. Kaya imagine, no, mag-aubra sang mobile game, for example, ang game developer. And ang tema is for the preservation sang culture and heritage, no. So na example kaina, for example, ang batchoy, no, pwede, no, maubrahan sang game. Sa vegan, pwede sila makaubra man sang ilang game, no. So ang plan is to make a portal kung sa diin, no, kada region pwede, no, makita ang mga mobile games or mga digital games nga ginaubra, no, para sa cultural and heritage preservation. So manami, no, nga tikang and na-include ini sa mga bag-o nga aktibidad, no, for the National AI Fest nga again hiwaton diri sa Iloilo City nga pangunahan sang Department of Science and Technology, kaupod ang mga tech partners and academe, no, o kunang aton nga mga SUCs or mga higher education institutions. Ang mga solusyon sa problema. So, it's a competition, mga kaabyanan, na pwede team, pwede individual. So, ang application, dira, no, magatakop until na lang June 1, 2026. But of course, ang AI Fest, mga kaabyanan, na sa bulan pa sang Agosto. Bago kita magtakop mga kaabyanan, kung madumduman ninyo, no, kahapon may natabo nga tensyon sa bahin sang Senado. Ang presidente, no, si President Ferdinand Marcos Jr. nagpagwa sang pahayag kasunod sang natabo nga tensyon sa Senate of the Philippines, kung sa diin may nabatian nga lupok sang pusil, partikular sa ikaduhang panalgan sang Senado. So yari mga kaabyanan, pamatian ta ang pahayag, no, sang aton presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down, and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang, o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan, kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. So, nabatian mga kaabyanan si President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sini naman nga bahin, no, pamatian naman naton ang pahayag
Sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT kag Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC kini nahanungod no sa mga online content kasunod sang natabo nga tensyon sa Senado nga ginamonitor o kon ginatutukan sa karon no sang DICT kag CICC. Aktibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology, kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news. Na batian mga kaabyanan ang pahayag no sang Department of Information and Communications Technology o kon DICT kag Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC. So nagpaandam ang DICT no sa kung sino man nga nagapalapta no sa mga fake news kag mga hindi beripikado nga mga impormasyon, mga edited nga mga videos, mga lugar sa rehiyon, libutong tahiban nga nagadugang no sang confusion o kon kulba no sa publiko. So that's it mga kaabyanan para diri sa aton nga programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ulapdanay naman kita no next week para sa dugang nga mga impormasyon tuhoy sa science, technology and innovation and of course sa turismo sang Western Visayas. Gusto natin pasalamatan ng mga nagtutok sa aton nga Facebook Live no sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa problema kag sa radyo no sa 585 AM. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan. Also sa aton nga mga katuwang teknikal. ang manugar sa rehiyon, libutong tahibalun Diri sa studio Sir Alan Defante. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante kaginiang Tukib. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko